Ang pag-ibig na minsang naging tanikala, maaari pa bang maging tahanan? 5 taon nang lumipas mula nang lisanin ni Sheena Marie ang madilim na anino ng Batangas. Ngayon isa na siyang tanyag na pintor sa Paris, malaya, matagumpay, malayo sa lalaking minsang sumira at bumuo sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang karera, ang bawat obra niya ay tila may kulang. Isang pamilyar na kulay na hindi niyo magawang ipinta. Sa muli nilang pagtatagpo sa ilalim ng mga bituin sa Paris, hindi na ang halimaw ng Batangas ang kanyang kaharap. Ang Marco Tolentino na nagpakita sa kanya ay isang lalaking durog, nagbago at handang ialay ang huling yaman at lakas niya para lamang sa isang bagay, ang mapatawad ng babaeng tanging minahal niya. Ngunit madaling sabihin ang salitang patawad pero mahirap gamutin ang mga peklat ng nakaraan. Habang sinusubukan nilang bumuo na isang bagong simula at pamilya, muling lilitaw ang mga anino ng kanilang nakaraan. Mga kaaway na hindi papayag na ang isang Tolentino mamuhay ng payapa. Sa gitna ng bagong hamon ng pagiging magulang at ang banta sa kanilang kaligtasan, masusubok kung ang kanilang pag-ibig pa ay sapat na upang protektahan ang kanilang mga anak, sina Marciano at Angelica. Ito ang pagpapatuloy ng isang kwento na hindi natapos sa paglaya, kundi nagsimula sa pag-unawa. Mapapatunayan ba nila na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na pagtutuwid? O sadyang may mga sugat na sadyang di na kayang hilumin ng panahon? Halina't samahan niyo kong maling pakinggan ang kwento ni Marco at Sheena. Isang paglalakbay sa pagitan ng dilim na nakaraan at liwanag ng pag-asa. Sinasabing ang pinakamahirap na bilangguan ay hindi ang gawa sa bakal at kuryente, kundi ang pusong puno ng puot at pagkakamali. Sa loob ng mahabang panahon, naging saksi tayo sa isang pag-ibig na nagsimula sa maling paraan, sa obsession, sa takot, at sa mga tanikalang pilit na sumasakal sa kalayaan. Ngunit sa gabing to, bubuksan nating muli ang kanilang aklat, hindi upang balikan ang sakit, kundi upang tunghayan ang dakilang kapangyarihan ng pagpapalaya at ang himala ng pagpapatawad sa isa't isa. Paano nga ba natutong bumitaw ang isang halimaw? At paano natutong magbukas ng puso ang isang babaeng biktima ng tadhana? Sabay-sabay nating damhin ang bawat pintig ng kanilang pagsisisi at ang tamis ng kanilang pangalawang pagkakataon. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na marunong magpatawad ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Ito ang bilanggo ng mayor, ang paghinam ng mga sugat. Paris, France. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang malamig na simoy ng tagsibol ang bumubungad kay Sheena Marie tuwing umaga sa kanyang apartment sa Le Marais. 5 taon nang lumipas mula nang lisanin niyang Batangas. 5 taon nang lumipas mula nang huli niyang masilayan ng mga mata ni Marco Tolentino sa likod ng rehas. Sa loob ng 5 taong yon, naging matagumpay si Sheena. Ang kanyang mga masterpiece ay nakasabit na sa kilalang gallery sa Europa. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang karera, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling tuyo. Isang puwang na pilit niyang pinupuno ng pintura, pero hindi kailanman nagiging sapat. Sheena, are you ready? The charity auction starts in 30 minutes. Tawag ni Julian sa kanya. Si Julian ang nanatiling manager at matalik niyang kaibigan sa lahat ng pinagdaanan niya. I'm coming, Julian, sagot ni Sheena habang sinusuot ay isang eleganteng itim na gown. Isang huling tingin sa salamin, ang dating biktima ay wala na. Ang nakatayo ay isang babaeng puno ng kumpiyansa. Ang charity auction ay para sa pagpapatayo ng mga paaralan sa malalayong probinsya sa Pilipinas. Isang advokasya na malapit sa puso ni Sheena. Pagdating sa venue na punong paligid ng mga flashes ng kamera, ngunit sa kalagitnaan ng programa, napatigil si Sheena nang ipakilala ang pangunahing benepisyaryo at kinatawan ng foundation mula sa Pilipinas. And now, let us welcome the Executive Director of the Angel Foundation, Mr. Marco Tolentino. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sheena. Ang mga ingay ng palakpakan ay naging malabo.
Isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na suit ang umakyat sa entablado. Wala ng kalbong ulo, wala ng orange na uniforme. Mas maaliwalas ng mukha nito, bagaman may mga linyang dala ng edad at karanasan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sheena ang gulat sa mukha ni Marco, na sinundan na isang malungkot ngunit mapayapang ngiti. Matapos ang programa, sinubukan ni Sheena ang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Marco sa harap niya sa balkonahin ng gusali. Tanaw ang Eiffel Tower. Sheena, tawag nito. Ang boses na dati nagpapanginig sa kanya sa takot, ngayon nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Marco, anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Sheena. Nagbago ng lahat, Sheena. 3 taon na akong malaya dahil sa good conduct at sa maling pagbubukas ng kaso. Ginamit kong huling yaman ko para itayo ang foundation na ipinangalan ko sa anak natin. Di ko akalain na dito tayo maling magkikita. Lumingon sa Sheena sa kanya. Bakit, Marco? Bakit kailangan magpakita ka pa uli? Dahil gusto kong makita mo ang lalaking pinangako ko sa'yo nung huli tayong mag-usap sa bilibid. Ang lalaking hindi na halimaw. Lumapit ng bahagya si Marco, sapat para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Di ako nandito para angkinin kang mali, Sheena. Nandito ako para ipakita ng bawat peklat na binigay ko sa'yo. Sinikap kong gamutin sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Hindi nakapagsalita si Sheena. Ang galit na akala niya naroon pa, biglang natunaw. Pinalitan ng isang pamilyar na pintig. Isang pintig na matagal na niyang kinalimutan. Pwede ba tayong magsimulang muli bilang magkaibigan? Tanong ni Marco, ang kanyang kamay nakalahad, naghihintay. Tinignan ni Sheena ang kamay ni Marco. Ang kamay na dati naging dahilan ng kanyang pagkakulong, ngayon nag-aalok ng tulay patungo sa isang bagong simula. Dahan-dahan, tinaas ni Sheena ang kanyang kamay. Tinanggap ang alok ni Marco. Para kay Anghel, bulong ni Sheena. Para kay Anghel, pag-uulit ni Marco. At sa ilalim ng mga bituin sa Paris, nagsimulang isulat ang unang pahina ng kanilang pangalawang pagkakataon. Naging mailap ang mga unang sandali ng kanilang paglalakad sa pampang ng Syrian River. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang agos ng tubig at ang mga yabag ng kanilang mga sapatos. Para kay Sheena, parang isang panaginip ng lalaking kinabakasan niya ng puot ay kasabay niya ngayong naglalakad sa pinakaromantikong lungsod sa mundo. Di ko akalaing makikita kita sa gantong katahimikan, Marco. Pagbasag ni Sheena sa katahimikan. Huminto si Marco at sumandal sa tulay. Sa loob ng 3 taon sa labas, Sheena, ang katahimikan na naging kaibigan ko. Doon ko napagtanto kung gaano kaingay ang buhay ko noon sa Batangas. Puro ng barel, pera at galit. Ngayon mas gusto ko ng ganito. Kinuha ni Marco ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Luma na ito at tila maraming beses nang nabasa. Ano yan? Tanong ni Sheena. Ito ang aking sulat para sa kalayaan. Sinimulan ko tong isulat nung unang gabi ko sa selda matapos kang umalis ng bansa. Inabot niya ang kwaderno kay Sheena. Hindi ko to naipadala sa'yo dahil ayoko nang guluhin ang bagong buhay mo. Pero ngayon, gusto kong malaman mo ang laman nito. Binuksan ni Sheena ang unang pahina. Ang bawat salita'y punong-puno ng pagsisisi. Gabi na naman. Dito sa loob, bawat patak ng tubig sa gripo, parang tunog ng mga luha mong pumatak noon dahil sa akin. Sheena, kung mabibigyan ako ng isang pagkakataon na ibalik ang oras, hindi kita bibilhin. Susubukan kong iligtas ka nang hindi ka kinukulong. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako at ginamit ang dahas para lang di ka mawala. Sa bawat pahinang nililipat ni Sheena, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa. Di lang pala galit ang nararamdaman ni Marco, ito'y isang matinding labanan sa sarili. Nakita niya mga plano ni Marco para sa Anghel Foundation, kung paano niyang gustong tubusin ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan. Bakit mo ginagawa lahat ng to? Tanong ni Sheena. Ang kanyang boses bahagyang nangangatog. Dahil gusto kong maging karapat-dapat sa anak natin. Diretsang sagot ni Marco habang nakatitig sa mga mata ni Sheena. Alam kong wala na siya. Pero nararamdaman ko pinapanood niya ako.
Gusto kong sa pagdating ng araw na magkikita kami, masasabi ko sa kanya naging mabuting tao ko. Naramdaman ni Sheena ang isang mainit na emosyon na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamad. Marco, Sheena, alam kong hindi ko mabubura ang mga peklat, pero hayaan mong ipakita ko sa iyo na ang bawat peklat na ibahagi na ng ating kwento. Kwentong hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa paghilom. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Sheena. Sa pagkakataong to, hindi ito mahigpit na pagkakahawak ng isang mapangangking asawa. Ito ay banayad. Tila nagtatanong kung maaari bang manatili. Hindi inalis ni Sheena ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang init ng palad ni Marco na magbigay ng panibagong pag-asa. Gusto kong makita ang mga paaralang tinayo mo, Marco, sabi ni Sheena. Gusto kong makatulong. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Gagawin natin yan, magkasama. Ngunit sa di kalayuan, isang lalaking naka-jacket na itim ang lihim na kumukuha ng litrato sa kanilang dalawa. Isang anino mula sa nakaraan ni Don Roberto ang muling nagpapakita. Naghihintay tayo na tamang pagkakataon upang sirain ang muling nabuong kapayapaan. Matapos ang isang buwan sa Paris, napagpasyahan ni Sheena at Marco na bumalik sa Pilipinas, hindi na bilang magkaaway, kundi bilang magkatuwang sa iisang layunin. Ang dating takot ni Sheena sa Batangas, napalitan ng pananabik na makita ang bunga ng pagsasakripisyo ni Marco, ang Angel Foundation. Paglapag ng eroplano, sinalubong sila ng mainit na hangin ng bansa, ngunit hindi lang hangin na naghihintay sa kanila. Sa labas ng airport, kapansin-pansin ng mga armadong bodyguard na kinuha ni Julian para sa seguridad ni Sheena. Kailangan ba talaga ang mga to, Julian? Tanong ni Sheena habang nakatingin sa mga lalaking nakabarong. Sheena, ang pagbagsak ng iyong ama at ang pagkakakulong ni Marco nag-iwan ng maraming butas sa kapangyarihan sa Batangas. Maraming galit, maraming gustong pumalit. Seryosong sagot ni Julian. Tumango si Marco. Tama si Julian, Sheena. Ang pagbabago ko hindi nangangahulugan na nagbago na rin ang mundo sa paligid natin. Manatili ka sa tabi ko. Nagtungo sila sa isang malawak na lupain sa tabing dagat ng Batangas. Doon nakatayo ang isang makulay at payapang gusali. May mga batang naglalaro, may mga silid-aralan at may isang lalaking malaking painting sa lobby. Ang gawa ni Sheena na ipinadala niya noon mula sa Paris. Welcome home, Sheena, bulong ni Marco habang pinagmamasdan ng mga bata na tumatakbo patungo sa kanila. Mayor Marco! Mayor Marco! Sigaw ng mga bata. Bagaman wala na sa pwesto, ang tawag ng mga tao sa kanya ay nananatiling puno ng respeto at pagmamahal. Habang masayang nakikipaglaro si Sheena sa mga bata, ay napansin ni Marco. Noong mga panahong, may isang itim na SUV ang nakaparada sa hindi kalayuan. Hindi ito pamilyar. Nang subukan niyang lapitan to, mabilis tong humarurot palayo, nag-iwan na makapal na alikabok. Kinabahan si Marco. Alam niyang hindi lang basta o sisero ang nasa loob noon. Nang gabing yon, habang naghahanda para sa isang maliit na salo-salo, isang itim na sobre ang iniwan sa pintuan ng opisina ni Marco. Sa loob, isang lumang retrato ni Don Roberto Furto at ni Marco nung magkasosyo pa sila. Ngunit ang mukha ni Marco sa litrato nilagyan ng pulang X gamit ang dugo. May nakasulat na mensahe sa likod. Ang utang ng dugo, dugo rin ng kabayaran. Hindi natatapos ang sentensya sa labas ng rehas, Tolentino. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Sheena. Marco, ayos ka lang ba? Pumasok si Sheena sa kwarto. Dala ang 2 baso ng juice. Napansin niya ang sobrang hawak ni Marco. Ano yan? Mabilis tinago ni Marco ang sulat sa kanyang bulsa at pilit nang umiti. Wala ito, Sheena. Isang lumang dokumento lang tungkol sa buwis ng lupa. Huwag mo nang intindihin.
Niyakap ni Marco si Sheena ng mahigpit. Isang yakap na tila ba natatakot siya na mawala itong muli. Sheena, kahit anong mangyari, tandaan mo na hindi ko hahayaan na saktan kang muli ng kahit na sino. Handa akong maging halimaw muli kung yun lang ang tayong paraan para protektahan ka. Tumingala si Sheena sa kanya. Hindi mo naman kailangan maging halimaw, Marco. Ngayon, magkasama na nating lalabanan ng kahit na ano. Sa labas, sa ilalim ng madilim na gabi, isang lalaking nagangalang Victor, ang kanang kamay ng dating kalaban ni Don Roberto, ay nagkasa ng baril. Ang kanyang misyon, ubusin ang huling labi ng mga furto at ni Tolentino. Ang araw ng inaugurasyon ng Angel's Wing, isang bagong gusali para sa mga batang ulila, ay puno ng kulay at tawanan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Marco, alam niya may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Hindi niya naman sinabi kay Sheena ang tungkol sa pananakot na natanggap niya upang hindi na ito mag-alala pa. Ngunit, doble ang higpit ng seguridad na ay nilatag niya kasama si Julian. Marco, bakit parang balisa ka? Tanong ni Sheena habang inaayos ang kurbata ng asawa bago sila sumakay sa sasakyan. Wala ito, Sheena. Siguro pagod lamang sa paghanda, pagsisinungaling niya. Sabay halik sa noo ng asawa. Handa ka na ba? Habang binabaybay nila ang liblib na daan patungo sa foundation, biglang huminto ang sasakyan na nauna sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Boom! Dapa, Sheena! Dapa! Sigaw ni Marco habang mabilis na niyakap ang asawa at pilit na ibinababa sa sahig ng sasakyan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang mga salamin ng sasakyan ay nagkapira-piraso. Ang mga bodyguard ni Julian ay mabilis na lumabas upang gumante ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marco ang isang lalaki, may suot na maskara, si Victor. Lumabas ka, Tolentino. Pagbayaran mong ginawa ng pamilya mo. Sigaw ni Victor habang patuloy sa pagpapaputok. Alam ni Marco na hindi sila makakatakas hanggat hindi niya hinaharap ang kaaway. Juan, itakas mo si Sheena, Julian. Ako lang kailangan nila? Hindi, Marco. Huwag mo kong iiwan. Pag bumakaawa ni Sheena, ang mga mata ay puro ng luha at ng takot. Kailangan ko itong gawin para sa kaligtasan ninyo, maraing sabi ni Marco. Kinuha niya ang baril mula sa glove compartment, isang bagay na inakala niyang hindi niya na muling hahawakan. Julian, ngayon na! Mabilis na paatras ang sasakyan ni Sheena habang si Marco tumalon palabas upang magsilbing pain. Isang matinding palitan ng putok ang nangyari. Nakita ni Sheena mula sa malayo kung paano natumba si Marco matapos tamaan sa balikat. Ngunit patuloy pa rin tong lumalaban para harangin ang mga lalaking nagtatangkang habulin sila. Marco! Ang huling sigaw ni Sheena bago sila tuluyang nakalayo. Pagdating sa ligtas na lugar, hindi mapakali si Sheena. Makalipas ang ilang oras, dumating si Julian na duguan ng baro. Nasaan si Marco? Julian, nasan ang asawa ko? Nasa ospital siya, si Sheena. Sugatan pero buhay. Napatay nila si Victor pero maluba ang tama ni Marco? Mahinang sagot ni Julian. Nang makarating si Sheena sa ospital, nakita niya si Marco na puno ng benda. Ngunit gising na ito. Sa tabi ng kanyang kama may isang maliit na papel na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang ultrasound result na balak sanang ibigay ni Sheena sa kanya bagong ambush. Napaiyak si Sheena habang hinahawakan ng kamay ni Marco. Buntis ako, Marco. Magkakaroon na tayo ng anak kaya huwag kang susuko. Dahan-dahang minulat ni Marco ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanya. Hindi ako susuko, Sheena. May pamilya na akong babalikan. 9 na buwan matapos sa madugong ambush na muntik nang kumitil sa buhay ni Marco, isang himala ang naganap sa loob ng silid ng ospital. Ang ingay ng mga putok ng baril noon, napalitan na isang napakagandang tunog. Ang unang iyak na isang sanggol. Lalaki ang panganay ninyo, Sheena. Marco? Bulong ng doktor habang inilalapag ang sanggol sa dibdib ni Sheena.
Napaiyak si Sheena sa sobrang kagalakan. Si Marco ang nakaupo sa tabi ng kama at may bakas pa rin ang pilat sa kanyang balikat mula sa tama ng bala ay hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinahaplos ang munting daliri ng anak. Angel, bulong ni Marco. Siya ang ating Marciano Roberto. Ito ang pangalang pinagkasundoan nila, isang pagkilala sa kanilang mga ama na kahit naging malupit ang tadhana ay naging bahagi ng kanilang pagkatao. Ngunit para sa kanila ang batang ito ay simbolo ng redemption. Lumipas ang 2 taon. Ang mansyon sa Batangas sa dati parang kulungan ay tuluyan ng giniba at pinalitan na isang modernong tahanan na puno ng bintana at liwanag. Wala nang mga mataas na pader, wala nang mga armadong gwardya sa bawat sulok. Ang tanging naririnig ay ang tawanan ng kanilang mga anak. Oo, mga anak, dahil makalipas ang 2 taon. Sinundan ni Angelica Marie ang kanyang kuya Marciano, isang batang babae na kamukhang kamukha ni Sheena na may mga matang kasing amo na isang anghel. Isang hapon, habang nagbipinta si Sheena sa kanilang garden, lumapit si Marco, dala ang 2 baso ng iced tea. Pinanood niya ang asawa habang ginuguhit ang kanilang pamilya sa canvas. Salamat, Sheena, sabi ni Marco habang nakayakap sa likuran ng asawa. Para saan? Para sa hindi pagsuko sa akin. Noong mga panahong halimaw pa ako, hanggang sa panahong muntik na akong bumigay, nanatili ka? Humarap si Sheena sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha. Nanatili ako dahil alam ko, sa likod ng halimaw na yon, may isang lalaking marunong magmahal ng higit pa sa sarili niya. Tingnan mo ang mga anak natin, Marco. Sila ang patunay na ang pag-ibig, kayang bumuo ng bago mula sa mga durog na piraso. Tumakbo ang 2 bata patungo sa kanila. Minuhat ni Marco si Marciano habang kinalong naman ni Sheena si Angelica. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang pamilyang Tolentino hindi ng pamilyang kinatatakutan ng Batangas. Sila na ang pamilyang simbolo ng pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi pala isang bilangguan. Ito ay isang malawak na karagatan kung saan malaya kayong naglalayag ng magkasama. Hindi na akong mayor, hindi na akong halimaw. Ako na lang si Marco, isang asawa, isang ama, at isang taong patuloy na nagpapasalamat sa bawat segundong binigay sa akin para itamang lahat. 10 taon pang mabilis na lumipas, ang Angel's Wing ay hindi na lamang isang maliit na gusali. Naging isa na tong malaking institusyon na tumutulong sa libu-libong kabataan sa buong bansa. Si Sheena kinilala na bilang National Artist of Peace, habang si Marco ay nanatiling nasa likod ng mga programa para sa reforma ng mga dating bilanggo. Ngunit ang tunay na hamon ay nagsimula nang mag-16 na taon ang kanilang panganay na si Marciano. Isang gabi, umuwi si Marciano na may pasa sa muka at magulong uniforme. Agad siyang sinalubong ni Marco at Sheena sa sala. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ni Sheena habang kinukuha ang first aid kit. Di sumagot ang binata. Nakatingin siya sa kanyang ama, isang tingin na puno ng pagtatanong at sakit. Totoo ba, pa? Totoo bang sinasabi nila sa school na bago ka naging mabuting tao, naging halimaw ka muna? Na ikinulong mo si mama para lang makuha mo siya? Naniga si Marco sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang darating ang araw na ito. Ang araw na kailangang harapin ng kanyang anak ang madilim niyang nakaraan. Dinala ni Marco si Marciano sa dalampasigan kung saan sila madalas magmuni-muni. Nanatiling tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng mga alon ang naririnig. Marciano, panimula ni Marco, ang nakaraan ko ay hindi isang lihim na ipinagmamalaki ko, pero hindi ko rin to itatago sa'yo. Totoo ang lahat. Naging malupit ako, nagkamali ako. Akala ko noon ang pag-ibig ay pagsakop. Bakit ba? Bakit mo yung nagawa kay mama? Tanong ni Marciano na may luhang nangingilid sa mga mata. Dahil sa mundong kinalakan ko, dahas lang ang alam kong proteksyon. Pero tingnan mo ang mama mo ngayon. Turo ni Marco kay Sheena na nakatanaw sa kanila mula sa malayo. Siya ang nagturo sa akin ang tunay na lakas, wala sa baril o sa takot, kundi sa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Marciano, ang mga peklat ko ang nagpapaalala sa akin na bawat tao ay may pagkakataong magbago. Hinawakan ni Marco ang balikat ng anak.
Huwag kang maging katulad ko nung bata ko. Maging katulad ka ng mama mo, matapang magmahal at handang magpatawad. Doon niyakap ni Marciano ang kanyang ama. Ang galit sa puso ng binata, napalta ng paghanga sa katapatan ng kanyang magulang. Upang ipagdiwang kanilang kadalawampung anibersaryo ng kasal, ang tunay na kasal na puno ng pag-ibig, naganda sa Sheena na isang unveiling ng kanyang pinakamalaking painting. Ang buong pamilya Tolentino ay naroon, sina Marco, Sheena, Marciano, at ang dalagitang si Angelica Marie. Nang alisin ang takip ng painting, lahat ay napasinghap. Pinapakita sa pinturang isang madilim na mansyon na may mga rehas, ngunit ang mga rehas ay dahan-dahang nagiging mga bulaklak. Sa gitna, may isang pamilyang naglalakad palabas tungo sa sikat ng araw, ang pamagat ng obra mula sa hawla patungo sa tahanan. Ito ang ating kwento, bulong ni Sheena habang nakasandal sa balikat ni Marco. Hindi, sagot ni Marco habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Ito ang ating simula. Habang lumalaki sina Marciano at Angelica, napagtanto ni Marco at Sheena na hindi sapat ang ilayo sila sa gulo. Kailangan din silang ihanda sa lupit ng mundo. Si Marciano ay naging isang mahusay na manlalaro ng basketball, habang si Angelica sumunod sa yapak ng ina. Isang batang henyo sa musika at sining. Ngunit isang gabi, di nakauwi sa tamang oras si Angelica. Natagpuan siya ni Marco sa isang parke, umiiyak dahil sa pangungutyan ng mga kaklase tungkol sa madilim na kasaysayan ng kanyang ama. Dito napatunayan ni Sheena na siya ang sandigan ng pamilya. Angelica, ang peklat ng papa mo hindi dumi. Yun ay tanda na isang taong nagawang talunin ang sarili niyang demonyo para sa atin. Sa gitna ng katahimikan, isang masamang balita ang dumating. Ang mga dating kasamahan ni Don Roberto sa sindikato ay nakalabas na sa kulungan at nagbabanta na babawiin ang utang na hindi nabayaran ng ama ni Sheena. Naramdaman ni Marco ang pamilyar na kulo ng dugo. Muntik siyang bumalik sa dating gawe, ang gumamit ng dahas. Ngunit hinawakan ni Sheena ang kanyang kamay. Marco, huwag mong itamang mali na isa pang pagkakamali. Gamitin natin ang batas. Sa halip na baril, ebidensyang ginamit ni Marco at Sheena. Sa tulong ni Julian, nailantad nila ang mga ilegal na gawain ng mga lumang kaaway sa mga otoridad. Ngunit bago pa madakip ang mga ito, sinubukan nilang pasukin ang mansyon ng mga Tolentino. Sa gabing yon, hindi nagtago si Marco. Hinarap niya ang mga ito ng walang armas, gamit lamang ang kanyang boses at paninindigan. Wala na ang mayor na kilala nyo. Ang kaharap nyo ngayon ay isang amang handang mamatay para sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Dahil sa kanyang tapang at sa mabilis na pagdating ng pulisya, tuluyang nalansag ang huling dalamay ng nakaraan. Ilang taon nang mabilis lumipas, dumating ang araw ng graduation ni Marciano sa kolehiyo bilang isang abogado, habang si Angelica naman ay nagtanghal sa kanyang unang solo concert. Nakatayo si Marco at Sheena sa gilid, magkahawak kamay. Putian na ang buhok ni Marco at may linya na ng katandaan ng mukha ni Sheena. Ngunit ang pag-ibig sa kanilang mga mata, mas nagniningning pa kaysa nung una silang nakita sa Paris. Nagtagumpay tayo, Sheena, bulong ni Marco. Hindi lang tayo nagtagumpay, Marco. Nakalaya na tayo ng tuluyan, sagot ni Sheena. Sa huling tagpo, ipinapakita ang buong pamilya na naglalakad sa dalampasigan ng Batangas. Ang mansyon na dati simbolo ng pagkakakulong, isa na ngayong museum at shelter para sa mga nangangailangan. Ang kwento ni Marco at Sheena ay hindi na kwento ng halimaw at bilanggo, kundi isang alamat ng pangalawang pagkakataon. Lumipas sa marami pang taon, si Marco hindi nang malakas at kinatatakutang lalaki noon. Ang kanyang katawan unti-unti nang pinahihina ng edad at ng mga lumang sugat mula sa ambush. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang kanyang otoridad bilang haligi ng tahanan ay hindi natitibag. Isang gabi, tinawag niya si Marciano sa kanyang opisina. Anak, ang hustisya hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng masama, ito ay tungkol sa pagtatanggol sa mga hindi kayang lumaban. Bilin ni Marco habang iniaabot ay isang lumang susi. Ang susi sa mga archival records ng pamilya na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Bilang isang ganap na abogado, naharap si Marciano sa kanyang pinakamalaking kaso.
Kailangan niyang ipagtanggol ang lupain ng mga magsasaka laban sa isang korporasyon na pagmamayari ng mga dating koneksyon ni Don Roberto. Sinubukan siyang suhulan at takutin, ngunit ang dugo ng isang Tolentino na nagbagong buhay ang nananaig sa kanya. Hindi niyo ako matatakot, deklara ni Marciano sa korte. Dahil ang ama ko, tinalo ang mas malaking demonyo kaysa sa inyo, ang kanyang sarili. Sa panalong to, napatunayan ni Marciano na ang legasiya ng kanyang ama ay malinis na. Habang abala si Marciano sa batas, si Angelica naman ay nagtatanghal sa kanyang pinakamalaking concert sa Cultural Center of the Philippines. Ang bawat nota ng kanyang biolin tila nagkukwento ng hirap at tagumpay ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng pagtatanghal, nakita niya ang kanyang ina, si Sheena, tahimik na lumuluha sa kagalakan. Alam ni Sheena na ang sining na dati naging takas niya sa dusa, ngayon naging daluyan ng tunay na kaligayahan para sa kanyang anak. Sa kanilang ika-40 anibersaryo, niregaluhan ng mga anak sina Marco at Sheena ng isang biyahe pabalik ng Paris. Sa ilalim ng Eiffel Tower, kung saan nagsimula ang kanilang pangalawang pagkakataon, muling nagsayaw ang dalawa. Kung bibigyan ako ng isa pang buhay, Sheena, hahanapin pa rin kita. Pero sa pagkakataong yon, sisiguraduhin ko, di na kita pa iiyakin. Bulong ni Marco. Marco, ang mga luha ko noon ang nagdilig sa kung anumang meron tayo ngayon. Wala akong pagsisisi. Tugon ni Sheena habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Sa kanilang tahanan sa Batangas, habang napapalibutan ng kanyang asawa, mga anak at mga apo, ang mapayapang pumanaw na si Marco, hindi siya namatay sa gitna ng digmaan o karahasan, kundi sa gitna ng pagmamahal. Sa kanyang libing, hindi lang mga makapangyarihang tao ang dumalo, naroon ang mga dating bilanggo na tinulungan niya, ang mga batang nakatapos dahil sa foundation at ang mga taong nakasaksi sa kanyang pagbabago. Makalipas sa 1 taon, makikita si Sheena sa dalampasigan. Tinatapos ang kanyang huling painting. Ito ay portrait ni Marco hindi bilang mayor, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang matandang lalaking nakangiti habang kargang kanyang unang apo. Nilagay ni Sheena ang kanyang huling lagda sa canvas. Tumingala siya sa langit at ngumiti. Tapos na ang kwento natin, Marco, at napakaganda ng kinalabasan. 1 taon matapos ang pagpanaw ni Marco, ang mansyon sa Batangas naging mas tahimik. Si Sheena ay madalas makitang nakaupo sa veranda, hawak ang paboritong tasa ng kape ni Marco. Bagaman may lungkot, wala ng pait sa kanyang mga mata. Isang umaga, lumapit si Angelica sa kanya. Ma, may nakita ko sa lumang library ni Papa, isang box na may pangalan mo. Nang buksan nila ang kahon, tumambad ang mga tuyong petals ng rosas mula sa kanilang kasal. Ang mga sketches na ginawa ni Sheena nung siya'y nakakulong pa at isang sulat na may petsang bago pumanaw si Marco. Ang nakasulat, para sa aking reyna. Salamat sa pagtsatsaga sa isang haring naligaw ng landas. Si Marciano hinilingan ng mga mamamayan ng Batangas na tumakbo bilang mayor, ang posisyong dating hinawakan ng kanyang ama. Noong una tumanggi siya dahil sa takot na muling mabulag ng kapangyarihan ang kanilang pamilya. Ngunit kinausap siya ni Sheena. Anak, ang kapangyarihan hindi masama. Ang puso ng taong may hawak dito ang nagdidikta. Gamitin mo ang pangalang Tolentino para itamang mali, hindi para maghari. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, nanumpa si Marciano na magsisilbi siya ng may katapatan. Binuksan ni Sheena ang The Tolentino Furto Legacy Museum sa loob ng kanilang dating mansyon. Hindi lamang to tungkol sa sining, ito ay isang rehabilitation center para sa mga biktima ng karahasan. Dito ang mga painting ni Sheena na nagpapakita ng kanyang pagdurusa at pagbangon ay nagsilbing inspirasyon sa maraming kababaihan. Ang dating hawla ay naging kanlungan. Napagtanto ni Sheena na ang kanyang sining ang naging pinakamabisang sandata laban sa madilim na nakaraan. Lumipas ang 5 pang taon, ang panganay na anak ni Marciano na pinangalanan ding Marco Jr. ay nagsimula na ring magpakita ng galing sa sining tulad ng kanyang lola Sheena. Isang araw tinanong ng bata si Sheena, Lolo, totoo po ba si Lolo Marco isang halimaw? Umiti si Sheena, hinaplos ang buhok ng apo. Totoo na nagkaroon siya ng sungay noon, apo.
Pero dahil sa pag-ibig, naging pakpak ang mga ito. Ang lolo mong patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi, natatapos sa isang napakagandang umaga. Sa edad na 85, payapang nakahiga si Sheena sa kanyang kama, napapalibutan ng kanyang mga anak, apo at mga kaibigan. Ang huli niyang nakita bago ipikit ang kanyang mga mata ay ang painting nila ni Marco sa Paris. Ang sandali ng kanilang muling pagkikita. Sa kanyang huling hininga, tila naramdaman niya ang isang pamilyar na haplos sa kanyang kamay. Isang boses na matagal niya nang hindi naririnig ang bumulong. Handa na ang sayaw natin, Sheena? Ang kwento ni Marco at Sheena hindi nagtapos sa kamatayan. Ito ay nagpatuloy sa bawat batang natulungan ng kanilang foundation. Sa bawat batas na ipinasa ni Marciano para sa mahihirap at sa obrang nagbibigay ng pag-asa. Tahimik ang baybayin ng Batangas, ngunit ang kapayapaang naririto ay hindi hiram. Ito ay kapayapaang pinaghirapan at tininig ng maraming luha. Sa gitna ng malawak na lupain, nakatayo ang isang estatwa ng dalawang kamay na magkahawak, isang kamay na magaspang at isang kamay na may hawak na pinsel. Ito ang sentro ng Tolentino Peace Park. Si Marciano na isang respetadong pinuno, nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang na magkatabi sa ilalim ng isang malagong puno ng nara. Hindi na to lugar ng pait, ito'y naging lugar ng pilgrimage para sa mga nagnanais ng bagong simula. Papa, Mama, tingnan niyo ang Batangas ngayon, bulong ni Marciano habang pinagmamasdan ng mga batang nagtatakbuhan sa malayo. Wala na ang takot. Ang pangalang Tolentino ay hindi na simbolo ng rehas kundi ng pag-asa. Sa di kalayuan naroon si Angelica Marie, hawak ang violin. Tinutugtog ang isang himig na siya mismong kumatha, ang Symphony of the Scarred Canvas. Bawat nota ay tila humahalik sa hangin, nagpapaalala sa lahat ng bawat sugat may katapat na himala. Sa huling bahagi ng parke, may isang maliit na art gallery kung saan nakasabit ang huling painting ni Sheena. Isang batang babaeng nakatayo sa harap nito, nagtatanong sa kanyang ina, "Sila po ba ang bida ng kwento?" Ngumiti ang ina at sumagot, "Sila ang mga taong nagturo sa atin ng pag-ibig, hindi laging perpekto, pero laging may kapangyarihang magbago ng tadhana." Habang lumulubog ang araw, ang kulay ng langit ay naging kulay ube at ginto, ang paboritong timpla ng kulay ni Sheena. Sa isang sandali, tila may dalawang aninong naglalakad sa tabing dagat, magkahawak kamay, malaya at sa wakas, payapa. Ang kwento ni Marco at Sheena ay wala na sa mga pahina ng libro. Ito'y nasa bawat tibok ng puso ng mga taong natutong magpatawad at muling magmahal. Ang gabi sa Paris ay malamig, ngunit sa loob ng maliit na bistro na kinatatayuan ni Marco at Sheena, puno ng init ng kandila at amoy ng sariwang croissant. Ito ang huling gabi nila sa lungsod bago harapin ang bagong simula sa Batangas. "May iniisip ka?" puna ni Sheena habang pinagmamasdan si Marco na kanina pa nakatingin sa labas ng bintana. Ngumiti ng bahagya si Marco, kinuhang kamay ni Sheena. "Iniisip ko lang kung paano nagawa ng tadhana na dalhin tayo rito. Mula sa madilim na kwarto ng mansyon ko hanggang sa liwanag ng Paris, pakiramdam ko na nanaginip pa rin ako." Kinuha ni Marco isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan to ni Sheena, hindi ito singsing o mamahaling alahas. Ito isang lumang keychain na hugis pinsel. Kinalawang na ang metal at kupas na ang kulay. Napaawang ang labi ni Sheena. Ito yung keychain ko ng college. Yung nawala ko nung unang beses mo akong nilala sa rest house ninyo." Tumango si Marco. Ang kanyang mga mata, puno ng pagsisisi na may halong pag-ibig. "Tinago ko to sa loob ng maraming taon. Nung mga panahong galit ka sa akin, ito ang tayong hawak ko na nagpapaalala sa akin na may pangarap ka bago kita kinulong sa mundo ko. Tinago ko to bilang paalala na balang araw, ibabalik ko sa iyo ang kakayahan mong mangarap muli." Hinawakan ni Sheena ang maliit na pinsel. Nararamdaman niya ang bigat ng mga taong lumipas. "Bakit ngayon mo lang to binigay?" "Dahil ngayon lang ako naging karapat-dapat na ibalik ito," sagot ni Marco. "Dati hawak ko to dahil gusto kitang pagmamayari. Ngayon binibigay ko to sa'yo dahil ikaw nang may hawak ng buhay ko." Tumayo si Sheena. Niyakap si Marco ng mahigpit. Sa gitna ng mataong lungsod, tila sila lang ang tao sa mundo.
Ang maliit na keychain na yon ay simbolo na ang pag-ibig ay di lamang tungkol sa malalaking regalo, kundi sa pag-iingat sa mga maliliit na bahagi ng pagkatao ng bawat isa na muntik na nating masira. Salamat, Marco, bulong ni Sheena. Salamat sa pagpiling magbago. Salamat sa pagpiling manatili, tugon ni Marco. Nang gabing yon, hindi sila natulog bilang dating bilanggo at mayor. Natulog silang dalawang tao na handang harapin ang anumang unos, dalang isang maliit na pinsel na simbolo ng kanilang muling pagbangon. Ang kwento ni Marco at Sheena ay hindi lamang isang typical na romance. Ito ay isang malalim na paglalakbay. Narito ang mahalagang aral at mensahe. Ang kapangyarihan ng tunay na pagbabago, redemption. Ang karakter ni Marco ay nagpapatunay na walang taong masyadong masama para hindi magbago. Ngunit ang pagbabagong to ay hindi nakukuha sa salita lang. Kinailangan niyang pagbayaran ng kanyang mga mali sa batas at patunayan sa gawa ang kanyang pagsisisi. Mensahe. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng sariling pagkakamali at paggawa ng paraan upang itama ito. Ang pag-ibig ay hindi pag-aari, love versus possession. Sa Book 1, nakita natin ang madilim na bahagi ng obsession kung saan inakala ni Marco ng pag-ibig ay pagkulong sa isang tao. Ngunit sa huli, natutunan niya na ang tunay na pagmamahal ay pagpapalaya at pagbibigay ng respeto sa kagustuhan ng mahal mo. Ang pag-ibig ay isang malayang desisyon, hindi isang tanikala. Ang sining bilang gamot sa sugat, healing through passion. Para kay Sheena, ang kanyang sining, painting, ang naging sandata niya nung siya'y nasa dilim at naging tulay niya tungo sa tagumpay sa Paris. Ginamit niyang sakit para makalikha ng maganda. Ang ating mga pait sa buhay maaaring gawing inspirasyon upang makabuo ng isang obra maestra. Ang lakas ng pagpapatawad, the strength of forgiveness. Hindi naging madali para kay Sheena magpatawad, lalo na sa hirap na dinanas niya. Ngunit ang pagpapatawad niya kay Marco ay hindi para sa ikabubuti lamang ng lalaki, kundi para sa sariling kapayapaan ng kanyang isip. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nangyari, kundi ang pagpiling huwag nang hayaan ng galit na kontrolin pa ang iyong bukas. Pagputol sa generational trauma. Pinakita sa Book 2 kung paano sinikap ni Marco at Sheena na huwag ipasa sa kanilang mga anak na sina Marciano at Angelica ang dahas at puot na pinagdaanan nila mula sa kanilang sariling mga ama. Tayo ang may hawak na madulat ng ating sariling kwento. Maaari nating tapusin ang maling tradisyon ng ating pamilya at magsimula ng bago. Mensahe ni Sheena para sa mga pusong patuloy na lumalaban. Sa iyo na nakakaranas ng bigat na tila walang katapusan. Sa iyo na pilit kinukulong ng pagkakataon sa isang buhay na hindi mo pinili. Pakinggan mo ko. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng boses. Alam ko ang pakiramdam na maging bilanggo na sarili mong kwento. Kung saan ang tanging narinig mo ay ang yabag ng takot, ang ugong ng mga tinagalang pilit kang ginagapos. Noong mga panahong nasa loob ako ng mansyon, akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko, ang sining ko'y mananatiling guhit na lamang sa pader ng aking hawla, ngunit natutunan kong isang mahalagang bagay. Ang paglaban ng tama, di laging kailangan maging maingay. Hindi mo kailangan maging kasing bagsik ng iyong kalaban para manalo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpapanatili ng iyong kabutihan sa gitna ng kasamaan. Ang tunay na tapang ay pagpili na huwag maging katulad ng mga taong sumila sa iyo. Labanan mong puot sa pamamagitan ng pag-abot sa iyong mga pangarap. Labanan mong dilim din sa pamamagitan ng paghahanap ng liwanag sa loob mo na hindi kailanman maaagaw ng kahit asinong mayor o kahit sinong mapang-api. Huwag kang mapapagod magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang lumaya. Ang pagpapatawad ang gunting na puputol sa huling tali na nag-uugnay sa iyo at sa iyong nakaraan. Tumayo ka, magpinta ka ng sarili mong bukas, dahil sa dulo ng bawat pagsasakripisyo may naghihintay na Paris. Isang lugar kung saan ang iyong mga sugat ay hindi natanda ng sakit, kundi mga peklat ng iyong tagumpay. Hindi ka lang biktima, ikaw ay isang survivor, at ang kwento mo ay hindi pa tapos. Mensahe ni Marco para sa mga nagnanais ng bagong simula. Sa iyo na kasalukuyang nakikipagbuno sa sarili mong demonyo. Sa iyo na nakatingin sa salamin at di na makilalang taong nasa harap mo dahil sa maling desisyong nagawa mo, pakinggan mo ko.
Naging mayor ako, naging makapangyarihan at naging halimaw sa paningin ng marami. Akala ko noon ang pag-ibig ay pagsakop. Akala ko ang respeto ay nakukuha sa takot. Ginamit ko ang lakas para ikulong ang isang anghel sa aking madilim na mundo. Akala ko hawak kong lahat, pero ang totoo ako ang tunay na bilanggo. Bilanggo ng sarili kong galit at kahinaan. Kung sa tingin mo huli ng lahat para sa iyo, nagkakamali ka. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa paglimot sa iyong kasalanan, kundi sa pagtanggap dito ng buong katapatan. Hindi madaling aminin na ikaw ang naging kontrabida sa kwento ng ibang tao. Masakit tanggapin na may mga taong nasaktan mo ng malalim, pero ang unang hakbang para maging tunay na lalaki ay ang pagharap sa iyong mga peklat. Huwag mong ikahiya ang iyong nakaraan. Gamitin mo tong pundasyon para mas matatag na bukas. Sa mga tulad kong nagkasala, ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa bawat segundong pinipili mong maging mabuti kahit walang nakatingin. Ito ay ang pagpili na bumitaw sa baril, humawak sa kamay ng iyong pamilya. Ito ay ang pagtanggap na ang tunay na kapangyarihan wala sa dahas, kundi sa kakayang magpakumbaba. Hindi mo mabubura ang nagawa mo, pero maaari mong baguhin ang susunod na kabanata. Huwag kang susuko sa sarili mo. Kung ang isang tulad kong naligaw ng gusto, nahanap ang daan tungo sa pagpapatawad at kapayapaan, kaya mo rin. Huwag kang maging halimaw para lang igalang ka. Maging tao ka, dahil doon ka tunay na mamahalin. Laban lang sa pagbabago. May umaga pang naghihintay. Sa bawat isa sa inyo na nagbukas ng puso upang pakinggan ang kwento ni na Marco at Sheena mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat. Ang kwentong to ay hindi lamang nilikha upang magbigay ng kilig o kaba, nilikha ito upang maging salamin ng katotohanan na sa mundong puno ng pagkakamali, palaging may puwang para sa pagtatama. Nagsimula tayo sa isang mansyon na puno ng dilim, ngunit nagtatapos tayo sa isang tahanan na puno ng liwanag. Sa pamamagitan ni na Marco at Sheena, naway baunin ninyo ang mga aral na ito, na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging tanikala. Ito'y dapat na pakpak na maglilipad sa atin patungo sa mas mabuting bersyon ng ating sarili. Na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaaring pakita ng isang tao. At higit sa lahat, na walang sino man ang beyond redemption. Hanggat may tibok ang puso, may pagkakataon tayo na baguhin ang daloy ng ating tadhana. Maraming salamat sa pag-iyak, paggalit at pag-unawa sa kanilang mga karakter. Naway nagsilbi itong paalala na ang bawat sugat sa ating buhay, gaano man kalalim, ay bahagi ng ating obra maestra na kasalukuyan pang pinipinta ng panahon. Dito na nagtatapos ang kanilang kabanata, ngunit ang kanilang aral ay mananatiling buhay sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muling pagkakataon at sa susunod na kwentong ating bubuuin. Muli, maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.